nag-announce na sila? Opo, VP, na-impeach na po si VP Sara sa botong 153 po. Anong announcement? Papasa nga ng statement nila. Hindi mahirap mag-react pag hindi ko nabasa kasi kung ano sinabi nila. Gusto ko mabasa kung ano yung statement nila ng House. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So, kailangan natin antayin. Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawing bobo ang mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino. Nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House rules. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan yung kanilang technical staff na mag-authorize to effect o gumawa ng correction. Tatlong bagay lang po yung sinasabi ron Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Kaninong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Taga Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag-a-apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Imaginin po ninyo, dinuloko tayong tahasan. Harap-harapan po yung pambubudol. Huwag po tayong pumayag. Pushback po tayo, mga kababayan. Hindi katanggap-tanggap yung palusot ni Congresswoman Stella Kimbo. Hindi katanggap-tanggap yung pambubudol, harapan, tahasan. Hindi po totoo na ganito yung normal na proseso ng budget. Agad-agad kasi, sumagot ang Malacanang. Tinawag na sinungaling si Pangulong Duterte. But after that, wala na ho tayong narinig sa kanila. Siguro na himasmasa. This document is not an innocent piece of paper. Meron pong evidentiary value ito. Kaya sinama po natin ito sa ating petisyon sa Korte Suprema. Ito po ang ebidensya. Slam dunk evidence. Sadyang tunay raw ang kasabihan na hindi natutulog ang karma at handa itong magbigay ng hustisya. Matapos pag-initan o pagtulungan si Vice President Sara Duterte, mukhang si Marikina Representative Stella Kimbo naman ang malalagay sa alanganin matapos opisyal siyang ipatawag ng Korte Suprema para sagutin ang questionableng 2025 national budget alinsunod sa petisyong inihain ng taong bayan. Ipinag-utos ng Supreme Court na dumalo hindi lamang ang Marikina Representative na si Stella Kimbo, maging ang ilang pang miyembro ng Technical Working Group ng Kongreso at Senado para ipaliwanag ang anomalya na bukod sa mga blankong pahina na nilagyan ng bilyong pisong pondo, bakit raw tila patuloy na naghihirap ang taong bayan, gayong bilyong pisong pondo naman ang inilalaang budget ng gobyerno. Mismo ang Korte Suprema sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang nagkumpirma na sa darating na April 1 hanggang 3 mangyayari ang oral arguments sa pagdinig sa petisyong inihain ng veteran lawyer at former executive secretary na si Vic Rodriguez na bukod sa bilyong pisong pondo
Ipapaliwanag rin ng Marikina representative kasama ng ilang miyembro ng technical working group kung bakit nila ziniro subsidy ang PhilHealth at pinagpipilitang gamitin ang 600 billion pesos reserve fund nito na ayon mismo sa Universal Healthcare Act ay gagamitin lamang para ma-expand ng benefits at ma-reduce ang contribution ng mga miyembro ng insurance agency. Ipapaliwanag rin ni Kimbo at ng kanyang mga kasamahan ang manumalyang pagtaas ng budget ng Kongreso na mula sa 16 billion pesos. Tumalon ng 33 billion pesos ang budget ng House of Representatives. Gayun din ng Senado na mula 12 billion pesos. Tumalon ng 13.93 billion pesos na malinaw raw na paglabag o isang constitutional violation. Na ang lahat ay may hangganan. Matapos ang samot-saring reklamong isinumuti sa mataas na kapulungan at dinggin ang hinaing ng taong bayan patungkol sa anomalya ng 2025 national budget, opisyal nang pinasumon o pinatatawag ng Korte Suprema ang House of Representative Committee on Appropriations Chair at Marikina Representative na si Stella Kimbo matapos madawit ito sa General Appropriation Act scandal. Partikular na ang reklamo ng veteran lawyer at former Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez sa di umunay paglalagay ng mga bilyong pisong pondo sa 8 o higit pang blankong pahina sa General Appropriation Bill. Matapos ang magpakilang beses na oral argument patungkol sa kontrobersya ng PhilHealth, pinadadalo naman ng korte si Stella Kimbo sa nakatakdang pagdinig ng oral arguments ukol sa constitutionality ng 2025 national budget. Ito ang ibinahagi ni Attorney Vic Rodriguez, petitioner sa kaso, sa kanyang social media account matapos sumailalim sa preliminary conference ngayong araw. Ayon sa former Executive Secretary, maliban sa Marikina Representative, pinahaharap rin ng korte sa darating na oral arguments ang ilang miyembro ng Technical Working Group ng Kongreso at Senado na siyang di umunay pinangalanan ng kongresista na siyang di umunay responsable sa pagbusisi ng General Appropriations Act o 2025 National Budget. Matatandaang nakalagkat ang pangalan ng Marikina Representative sa lahat ng issue ng bicameral reports nang ito ay isa sa maging miyembro ng nasabing komite. Si Rain ay isa sa mga taong responsable di umano sa pagkakaroon ng mga anomalya sa 2025 national budget, lalo't ito na ang tumatayong chairperson ng Committee on Appropriations. Tila ayon mismo sa ilang netizen, hindi raw talaga natutulog ang karma at kung minsan, mas mabilis pa raw ito sa inaakala ng ilang kongresista. Dahil bukod sa opisyal na siyang pinatawag ng Supreme Court kasama ng ilang miyembro ng Technical Working Group ng Kongreso at Senado, tila naging kontrobersyal ang pangalan ng kongresista nang idiin di umano nito si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng 2025 national budget ng OVP at tila questionin ang di umano hindi matapos-tapos na issue na confidential fund ni VP Sara. Matatandaang nag-trending din sa social media si Kimbo nang tila mamutla raw ito ng makaharap at masupalpal di umano ng sagip party list representative na si Congressman Rodante Morcaleta at ipaliwanag na di umano hindi na raw respeto ng Kongreso nang bawasan ng mahigit sa 1 bilyong piso ang budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Nang dahil dito, tila nakatapat raw ang Marikina Representative sa katauhan ng former Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na siyang nagsampa ng reklamo patungkol sa anomalya ng national budget para sa taong 2025 na tila sangkot di umano ang nasabing kongresista. Ayon sa reports ng abogado, Supreme Court summons Representative Stella Kimbo, other Congress staff to defend 2025 budget in oral argument. The Supreme Court has ordered House Committee on Appropriations Chairperson Representative Stella Kimbo, along with other technical working group of the House of Representatives and Senate, to appear at the April 1 oral arguments on the petition challenging the constitutionality of the 2025 General Appropriations Act. If the Supreme Court is unavailable to conclude the oral argument on April 1, the proceeding will resume on April 3. This follows on Supreme Court resolution setting oral arguments for the petition filed by former Executive Secretary Victor Rodriguez
Davao Representative Isidro Ungab, and several others contesting the legality of the 2025 national budget. In an on-bank resolution, the Supreme Court scheduled the oral arguments for April 1, 2025 at 2 p.m. at the Supreme Court on-bank session hall in Baguio City. Additionally, a preliminary conference will be held on February 28, 2025 at 1 p.m. at an on-bank session hall in Manila. Rodriguez and his co-petitioner, including members of PhilHealth, argued the Republic Act No. 12116 or the 2025 General Appropriations Act violates multiple constitutional provisions, particularly the mandate to prioritize education and subsidize PhilHealth contributions for the indigent members. They claims that no funds were allocated to PhilHealth despite its critical role under the Universal Healthcare Act, forcing the agency to rely on its 60 billion pesos reserve fund, which is intended for expanded benefits and reduced contributions. The petition also denounced a sharp increase in Congress budget from 16.35 billion pesos to 33.67 billion pesos for the House, and from 12.83 billion pesos to 13.93 billion pesos for the Senate, calling it a blatant constitutional violation. Additionally, the petitioner accused lawmakers of lumping unrelated agencies such as the Philippine Military Academy and the Philippine Science High School into the education budget to create misleading appearance of compliance with the constitutional priorities. Labeling this action as grave abuse of discretion, the petitioner urged the Supreme Court to intervene swiftly to uphold the constitutional safeguards. Unquote. Nanindigan ang Korte Suprema na sa lalo't madaling panahon, dapat ipaliwanag ng Marikina Representative na si Stella Kimbo kung bakit punong-puno ng anomalya ang 2025 General Appropriations Act dahil bukod sa mga blankong pahinang nadiskubre ng Davao Representative na si Isidro Ungab maging ng veteran lawyer na si Attorney Vic Rodriguez na tila nilagyan ng bilyong pisong pondo ang mga blank pages, tila mas lalong questionable ang biglang pagtaas ng pondo ng House of Representatives at ng Senado lalo't nalalapit ang eleksyon. Hindi rin nakaligtas sa petisyon ni Attorney Vic ang tila pagmimislead raw ng Kongreso o ang pangloloko di umano ng mga mambabatas nang isali nila sa education budget ang Philippine Military Academy at ang Philippine Science High School para tila mga tuwiran na wala silang nilabag pagdating sa constitutional priority. Ngunit sadyang hindi raw bobo ang taong bayan at nakita ang mga buta sa 2025 national budget. Kaya tila magigisa ngayon ang Marikina Representative na si Stella Kimbo na tumatayong chairperson ng Committee on Appropriation matapos sibakin di umano ng Kongreso si Elizalde Co. Kaya sa darating na April 1 hanggang April 3, 2025, pinasumana ng Korte sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang controversial congresswoman na si Stella Kimbo matapos ang tila maanomalya at questionable 2025 national budget. Ano ang iyong magiging komento matapos umaksyon na ng tuluyan ang Korte Suprema at ipatawag hindi lamang ang Marikina Representative na si Stella Kimbo kundi maging technical working group ng Kongreso at Senado patungkol sa questionable General Appropriations Act 2025 national budget na nagkakahalaga ng mahigit sa 6 na trilyong piso. Ano ang iyong magiging aksyon sa balitang ito? Just comment below. Ang naging kautusan po ng Korte Suprema ay tuloy ang oral argument sa April 1. At bukod po sa unang itinakdang April 1, nagdagdag po ng araw ang Korte Suprema. Ang sabi po ng Korte Suprema sa lahat ng abogadong naroroon, pati lalo na sa mga petitioners kagaya ko po, sa ngalan po ng Sambayan ng Pilipino, ay buksan na ang April 2 and 3 at naghahanda na po ang Korte Suprema para sa oral argument sa kasong ito. Hindi lamang po isang araw ang ibinigay. April 1, April 2 at April 3 ang itinakdang araw ng Korte Suprema para po sa oral argument. Mabuti po yun sapagkat yun ay sagisag na interesado ang Korte Suprema at binigyan nila ng 3 araw. Napakahalaga po ang oras ng ating mga kagalang-galang na hukom o maestrado na kabahagi ng Korte Suprema. And for them to allot 3 consecutive days just to hear the oral arguments on this case, ibig sabihin mahalaga po ang kapakanan ng ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa sa ating mga maestrado. At dito nga, muling binibigyang buhay ng ating mga maestrado na talagang yan ang last, yung court of last resort kung sabihin nga, when all other
co-equal branch of government seems to be unmindful of the welfare of the people, there is still the last bastion, and that is the Supreme Court. And I think they have shown this early today when they have allotted and extended the days reserved for the conduct of the oral argument, not just one day, not just on April 1, but April 2 and 3 as well. So 3 days have been devoted by the Supreme Court for the oral argument patungkol po dito sa ating kaso. Pangalawang update, ay pinagputos ng Korte Suprema na dapat ay magpakita at tumalo yung bagong chairman ng Committee on Appropriation ng Mababang Kapulungan ng House of Representatives, si Marikina Congresswoman Stella Quimbo. Siya ay pinag-uutos na magpakita at dumalo sa gaganaping oral argument diyan po sa Baguio sa Supreme Court sa April 1. At bukod po riyan, matatandaan po ninyo kahapon ay pinakita ko yung ating liham doon sa Senado. Tayo po ay nagre-request na bigyan tayo ng listahan kung sino-sino yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na napapabilang dyan sa tinatawag na Technical Working Group ng Committee on Finance sa Senado, at yung miyembro, yung mga empleyado ng mababang kapulungan na bahagi po ng Technical Working Group sa House of